What's up mga ka-basic? Coach Hipe. Sorry, napakatagal nating hindi nakapag-update or nakapag-load dito sa YouTube. It's been a while. 1 year? Huling update natin yata, JD, di ba? Ano? Yung Batang Hipe Classic last year. Tapos ngayon to 1 week out. 1 week out na lang ng Batang Hipe Classic. Sobrang na-busy tayo past few months. Ano bang nangyayari? So, again, nabigyan ako ng trabaho dito sa Supplement Hub. Di na tayo basta athlete or sponsored athlete. Isa na tayong sa words ni JP na owner, COO dito sa Supplement Hub. So, syempre kailangan natin bantayan yung marketing, yung mga branches, Isabela, Alabang, mga products, like yung bagong JFit, di ba? So, pati mga supplements, Evogen, lalo na Evogen kasi official distributor tayo dito sa Pilipinas. So, kailangan natin i-market yan at i-balance ko lahat yan sa mga ibang nangyayari sa akin. Then, nagkaroon ng dalawang Batang Hipe PSP Gym. So, nag-grand opening yung, syempre along the way, ang dami naming inaayos, dami kong iniisip. So, nagkaroon ng Batang Hipe, nag-open na yung Batang Hipe Balintawak branch, which is doon tayo magte-training mamaya. Pakita ko sa inyo. Tapos, nagkaroon pa ng Gym ng Bayan, di ba? Nagkaroon pa tayo ng ibang ventures. Yan siguro yung pinaka-update natin for today. Isa-isahin natin yan. Simulan natin dito sa Supplement Hub kasi magna 9 years na ako dito sa Supplement Hub this coming July. So parang celebrate na rin natin itong vlog na to as my 9th year anniversary dito sa Supplement Hub. Okay, so isa-isahin natin yung mga bagong products and yung mga supplements na available. Hindi lang umabot yung shipping ng Evogen pero guys, mapupuno na naman tong HQ ng Evogen products and kung ako sa inyo, i-reserve nyo na kasi ang dami na ng reserve list. Okay, so JFit Apparels. Guys, meron akong personal favorite. Kita nyo yan? Kulduroy. Napaka-basic. Ang ganda ng kulay. So marami tayong colors available. Okay, may brown, green, black, pink. Meron pa isa Ano ba yun? Yung parang army green. So yung personal favorite ko is yung pink and yung army green sa totoo lang kasi parang medyo very light lang yung dating sa akin, di ba? Ayan chill na chill lang di ba? So 5'7", medium yung gamit kung gusto niyo ng ganito. Tawag lang kayo Supplement Hub. And kung pupunta kayo sa Batang Hipe Classic, sigurado nandun yan. Bigyan ko lang kayo ng tip, mabilis yan dahil ang ganda talaga. Solid talaga siya. Solid pamorma. Then, syempre yung mga douche natin, yung mga t-shirts, ang daming bago. Okay? So ito yung pinaka-latest, itong dalawa. Ito, Gummy Bears. Ito pala, suot ko. Gummy Bears. Kulit no? Tapos Rose Edition. Yan. Meron pa naman yung sa golf. Actually, more on streetwear naman to. Ito, nakita nyo, minodel na namin to nila Coach Nico, nila Carl Facurin, nila Earl Navarro, di ba? Pwede kayong umorder dito sa Supplement Hub. Tawag lang kayo sa amin. And then, meron din tayong walking shorts, pero parang pang golf to ito. Yun! Okay, so, ito, meron ako nito. Akala nyo lang sa una, parang very casual wear na medyo punta ka sa mga meetings, ayaw mo magpantalon, di ba? So mo, medyo sporty pa rin. Yan, pang workouts natin, di ba? So, ang dami pa rin choices dito sa JFit. And yung mga sale, ang dami rito. Kaya lang, yung mga sizes nito guys, broken sizes na yan. Makikita nyo to sa mga Batang Hipe, sa Batang Hipe Classic. Then, nakikita ninyo lately, ang dami naming mga collaborations with gyms, di ba? Anytime Fitness. So malay ninyo, this month after nung Batang Hipe Classic, nandiyan kami sa branch ninyo. Magbo-booth kami, paikot-ikot kami. Ginawa ko yan para magkaroon ng channel yung JFit and Supplement Hub, magkaroon ka ng expansion, and mag-create pa ng more awareness. Pwede kayo mag-comment down below kung saang gym nyo gusto kami mag-booth, okay? Then, ano pa ba? Ayan, puro sale. Daming sale, broken sizes lahat yan. Yung mga previous mga previous apparels natin, mga designs. Kung may nagugustuhan kayo before na hindi nyo nabili, most likely sale yan ngayon. Ang hindi ko lang masisigurado sa inyo is syempre yung sizes. Okay? Punta naman tayo sa supplements. Okay, supplements naman tayo. Okay, syempre Evogen. Actually, mapupuno ng Evogen to. Inaantay lang namin yung parating na products kasi medyo, syempre pag galing US, medyo matagal, di ba? So, andun yung Whey Isolate, Isoject, nandun yung mga EVP Extreme. Ngayon, puro non-stimulant tong natitira dito. So, meaning, pre-workout pa rin sila, pero walang stimulant, walang caffeine. Ito, available pa yan. Then, syempre, andyan yung mga old schoolers, mga psychotic, ganyan. Then,
meron din tayo ng, ito, caffeine gummy bears from FOMO Labs. Andito rin, meron din tayo. Ha? So kung gusto nyo yung caffeine lang naman, parang extra kick lang, ito, at least konti-konti lang take ninyo para hindi masobrahan, lalo na yung mga sensitive sa caffeine. Yun lang. Then, Evogen, mga sauces, salted caramel na lang natitira. May parating naman yung mga barbecue sauce, ganyan, masarap, teriyaki sauce. Ito, ginagamit ko sa oatmeal. Gusto ko man gamitin sa ice cream, hindi pwede ngayon. Kita mo naman mukha ko. Naka-prep tayo. Okay? Then, fat burners, meron din tayo niyan. Antioxidants, maraming antioxidants dyan. Organic. Then obviously, yung mga OG brands ng whey protein, hindi mawawala yan. Optimum Nutrition, Rule 1, Synta 6, Muscle Tech, name it. Kompleto tayo dito sa Supplement Hub. Okay, next week, June, ano ba ngayon? June 8 ngayon. Next week, andyan na ang Evogen. Okay, so nakita nyo na lahat yung ginagawa ko while on prep. So nag-start ako ng prep January. First competition ko is July 20, Muscle Factory. Aiming ako mag-pick sa Team KG Classic. And then pag kaya pa ng schedule ko, itutuloy natin ng AGP and September 7 sa Body Evolution ng IFBB Elite. So 4 competitions tayo, 4 big competitions tayo this year. Most likely nasa master class lang tayo, 14 above. Then pagka nakita natin kaya ng katawan, saka tayo mag-jump into open category. Pero nakikita naman yun, daming batang hippie na palaro ngayon. Kakapanalo lang nila Pilay, diba? Then may mga nakatago pa dyan na magaganda, abangan nyo na lang. Hindi na rin magme-make sense kung maglalaban-laban kami sa open class, diba? So mas maganda na hiwa-hiwalay kami division. Then aminado naman ako na yung prep ngayon, hindi na tulad ng prep noon. Baga, wala akong injury pero ang daming challenges pagdating sa trabaho, ang daming iniisip, ang daming kailangan gawin. Unlike before, isip ko lang may pangkain. Iba yun di ba? Tapos yung injury, siniwasan. Ngayon naman, wala namang injury. Ang may nararamdaman tayo ngayon, yung mga from previous injuries. So nararamdaman natin siya itong prep na to. And then, yun. So wish me luck. Sana maganda yung kalabasan nito. As usual, alam nyo naman, prep mentality yan, di ba? Walang pwedeng maging dahilan. By the way, speaking of pag gusto may paraan, available pa yung t-shirt na pag gusto may paraan. 650 pesos lang yun. Meron din sa Batang Hippie Classic. Kunin nyo na. So, dito tayo ngayon sa EDSA, di ba? Balintawak Market. Then pagkatapos ng Balintawak Market, andito yung building kung nasaan yung PSP Batang Hippie Balintawak. 5th floor. Okay? So, punta lang kayo ron. Then kita-kita tayo dyan, ha? I'm on my prime, I'm feeling like Steph. I get my shot and I promise. So, welcome dito sa PSP Balintawak, PSP Batang Hippie Balintawak. So, nakita nyo, laki-laki. Ang ganda ng ambience, di ba? Instagrammable yung lahat ng lightings din. Ito yung pinagmamalaki ko rito. Kita niyan? PSP X Batang Hippie. Diba nakaka-proud? Ilang years natin in-establish yung sarili natin dito sa industry. Isa di natin alam yung reason, sa mga hirap, gano'n. Pero, ayan na. Then later, makita niyo yung mga gamit, mga equipments, isa-isahin natin. Talagang, kung heavy lifter kayo, hanggang 100 kilos, 100 kilos, 50 kilos yung dumbbells. Then mga typical na ginagamit ng Batang Hippie equipments, di ba? Ready tayo. Habang inaantay natin iba, nag-meal muna ako. Then, walking tayo kaya mga 15 minutes. Kasi, alam niyo naman, naka-prep tayo. May inaabot akong steps and calorie burn sa isang araw. So yung steps ko, kailangan maka 12 to 15,000 steps a day tayo. Kasama na rin yung cardio. So nasa 7.5 pa lang ako. 7.5 for 4 p.m. dahil sa dami ng ginawa. Pero kailangan natin tapusin to. Then warm up muna tayo, kahit mga 15-20 minutes. Then workout tayo, then cardio na naman. Okay, basta maabot natin. Pag gusto may paraan. Shit, dog, I'm cutting the net. Okay, so shoulder workout tayo today. Siyempre, start ko yung workout ng activation. So, siyempre may mga injuries na, ina-activate ko lang yung rotator, movement ng scapula, para pag nag-perform tayo ng mga shoulder pressing, medyo activated talagang yung shoulder lang yung tatamaan, yung heads. So ito, naka-external rotate ako, di ba? Para mag-activate, mawala, hindi sumali yung traps sa buong movement or sa movement mabawasan yung pagsali niya kasi doon napupunta yung mga masakit dyan, di ba? Pero sa case ko kasi meron akong lats injury tsaka bicep tricep from previous prep, di ba? Kailangan natin huwag biglain yung approach natin lagi. So medyo mahaba yung warm up, buhat matanda talaga tayo. Pero eventually, tingnan natin mag-pick up din yung workout.
Tagal nung iba. Alas 5 usapan, anong oras na? Naka-warm up na ako. Ayun na yung pandak, ayun na yung pandak. Daddy Yom Yom! Yan. So siguro mga 3 sets of 15 lang tayo. Internal naman, mamaya paloob naman yun. Ito, mga bands. Hanap lang kayo ng somewhere na pwede nyo isabit, di ba? Then, internal, paloob. External, palabas. Di ba? So, ina-activate ko rin yung scapula natin and rotator cuff. Actually, kahit sa lahat ng workout, pwede nyo gawin to. Hindi lang naman sa shoulders. Sa lahat ng push, even sa back, importante yan. Ha? Next na activate natin is rear deltoids. Mas nasanay ako na mas maganda yung workout ko for some reason pag may activated yung rear deltoids ko bago magsimula. Parang face pull lang pero bands yung gamit mo. Ayun yung pandak! Ayun yung pandak! Siyempre ka-basic, di ba? Gawin lang natin mga basic shoulder workouts. Simulan natin sa barbell OHP, overhead press, and then dumbbell press. Punta na tayo sa mga isolation. Yun lang. Ganun lang ka-basic. Huwag nyo nang pahirapan yung buhay. Basta gawin nyo lang ng tama. So, long warm up lang tayo guys ha. Pagpasensyaan nyo na. Inuna ko yung barbell. Sabi ko nga may injury ako sa bicep. So pag nagda-dumbbells ako, hirap ako pag heavy na, naramdaman ko. So siguro i-pre-exhaust na natin sa barbell para pagdating sa dumbbell, hindi na natin kailangan sobrang ganong kabigat, di ba? Kasi importante, mabigay mo yung intensity na kailangan ng shoulder mo, yung buong delts lahat, di ba? Wala, puro warm-up set pa to. Siguro mga 3 warm-up set ako dito. Medyo makunat pa. Pero yan yung third warm-up set natin. Start na tayo ng working set. 12 reps, 10 reps, then siguro hanggang 8 lang tayo. Pinaka-heaviest natin today. Kala ko Athletes Club. Kala ko Athletes Club to, pero hindi eh. Kay ano to eh, kay Oo. Shoutout na lang sa'yo, Marvin Roy. Ha? Athletes Club. Shoutout. So kahit na hindi ka nabi sumasama sa amin lagi, ewan ko na lang. Shoutout ka pa rin namin. Sa taas ng activity ko, nakikita nyo, I'm running at 19th day ngayon ng 70 grams of carbohydrates, 250 grams of protein, 60 to 70 grams of fats. So tingnan nyo yung calories nun. Yun lang yung sa akin. Feeling ko bababa pa yan or tataas yung activity pagka malapit na yung show. 6 weeks out and 8 weeks out ako. 8 weeks out yung biggest show. Gupit niya, bagay. Mukhang gago lang. Tawag sa gupit ni Daddy Yom Yom. Anong tawag dyan? Anong tawag sa gupit mo? Mukhang gago. Para pag dumilim kasi maganda lighting dito, pang Instagram. Kaso guys, huwag kayong mag-expect ha. Sobrang flat ng condition ko ngayon. So kung matimingan namin ni JD mamaya yung pinaka-pump ko. Kasi magpa-pump yan, tapos biglang mga kalagitnaan ng workout o patapos ng workout, wala nang pump talaga. Normal lang yun sa mga naka-prep. Okay lang yun. Ganun talaga pag naka-low carbs ha. Kaya ng compound yan. Damay core, damay rectors, lower back. Tulala ka, para ka naka-low carbs. Inuman nyo ang pre-workout para dumagdal ka. Inuman mo na, psychotic. Yahoo! You know, thank you. Hindi naman. So, pag matanda na sumasakit mga paa eh. Balita ko, mataas ang review nito eh. Buwan natin. Ay putya. Parang parang sinukat ah. Oh, binyagan na to. 500 calories cardio agad. So ito yung mga 2 weeks out. Jordan. Ito, galing pang Japan, 2 weeks out. Ha? Si Aaron. Sorry, one week out. Pagdating dito, diretso peak week sa Japan, naka-protocol na itong mga, tignan natin mga kondisyon nito mga yun, ha? Pasalubong yan. Hindi ko alam saan nabibili dito sa Pilipinas to eh. Pero sabi lang, Mega Mall. Hindi ko lang ano yung prices. So, si Coach Nico, kilala nyo naman, pagkalaki-laki. Wala na, sabaw na yung coach nyo. Tinatanong ko kung anong building, sabi niya PSP building. Hindi ko nga alam yung building, pre. MC Premier pala sabi. Tabi ng Balintawak Market. Ang laki ng Balintawak. Gagong laki mo. Ang laki na ito ngayon, putang ina. Mamaw, pre. Mamaw. Deals na ako. Nag-ano lang ako. Oh. Si Mar ba pupunta? Ang sumakita si Mar eh. Ewan ko pupunta si Mar. Si Kyle, anak ko. You know. Si Daddy Yom Yom, tsaka Daddy, punta ka pala, hindi mo sinabi. So, yan, yung panganay ko, regular naman nag-workout yan. Pero alam ko, hingi ng pera yan, kaya dito. Last set, sorry, napakwento kasi dumating yung sapatos ko. Tingnan natin. Sakto 8 lang.
Di ba? Ramdam ko pa rin yung balikat ko. Pero all goods. Lipat tayo ng lateral races. 6 tsaka 8. KJ8. Factory and... Then AGP. Tapos Evolution. Body Evolution. Tapos okay na. Sarap pala sa paan ito. On cloud. Sana all. Kay Nico. Kasi high volume to eh. Ang approach niya sa buhat, high volume. Ito palaro. Tapos galing Japan. Anuhin natin. High volume mo lang para mapiga ng mapiga kung ano man. Hindi, nakabuhat naman siya ron. Nakabuhat naman sa Japan. Tsaka yung cardio niya kompleto. Pero para final detailing na lang. Yun nga, yung pinakahuli niya siguro INBA or September 7 siguro. Back, shoulder ka ba? Back. Pabugbog ka kay Nico, sabay kayo ni Aaron para humaba yung pacing. Hahaba yung pacing pero volume kasi bumanat si Nico eh. Basag kayo. Back na lang, susundot ka na lang mamaya. Ay, magbaback ka rin ba? Chest. Yes, sabi ko, test ka. Kayong dalawa na lang. Tapos sila na lang mag-back. Pero mag-high volume kayo, palaro kayo. Okay, last set tayo. Yung last set ko is yung pa rin yung weight kanina, pero magsi-single drop set ako ng lighter weight. Pero up natin ng konti intensity kasi kung napansin nyo, hindi naman sobrang bigat nung mga dumbbells yan eh. So, eto, gawin nating slow yung negative tempo niya. Yung negative movement niya, slow tempo natin. Okay? By now, mararamdaman nyo na yung sunog niyan. 10, 15 gawin natin. Low carb pero pinapump pa rin natin yung as much blood dun sa muscle. Siyempre, glycogen given na yan, bagsak talaga yan. All goods. Tingnan natin to. Siguro, isa pang set of exercise, tingnan natin yung pump. Okay? Front raise, superset natin. Gusto nyo simulan ng magbuo ng channel, kontakin nyo lang si JD Maglipon. Yung YouTube channel o yung Reels natin o yung social media, pinupost natin, videos, Reels, pictures, kayang-kaya ni JD yun. Andun na ang game ngayon. Ha? Actually, matagal na. Pero kung iniisip nyo kasi yung YouTube is para kumita from YouTube, matatagalan kayo. Pero kung gagamitin yung YouTube ninyo for marketing purposes, market yung sarili ninyo, nasa tamang landas kayo. Message nyo lang si JD, sabihin nyo lang Batang Hipe, bibigyan na kayo ng discount niyan. Okay? Carb tayo for the 19th day. So, banat lang tayo ng na sa third exercise tayo may pump eh. Di ba? Tignan nyo sa 4th and 5th, wala na yan. Pero most likely, nakasando na lang, nakadamit na ulit ako. Masaya ako, naglalabasan na yung ugat ko. Hindi ko alam kung sa stress yan o sa diet. Kakakain ko lang kasi guys. Oh, pero may film pa eh. May film pa ng tubig eh. Pero 8 weeks out, 6 weeks out pa naman eh. Tanggalin natin yan. Mga 3 weeks dapat, pwede na isang pa kahit saan. Naglabasan nga oh. Low carb pa. Ha? Ngati pa yan ha. Try ko makapag-shoulder press ng medyo solid-solid. Ay. Binigyan natin 50 kilos. Ay puta, kaya, huwag mo spatang, kaya niyan. Control. Nice. Easy. Easy weight. 5, 4, 3, 2, 1 ako. Alam mo, pag tuyo ka, pati mga sombrero nagluluwangan. Tingnan mo, nung binigay sa akin to, kasya pa to. Ngayon parang, shout out ha, Golden Era. Golden Era is shared by 3 kami dyan, may-ari. So, actually, 4 pala.
So ayun, nandito tayo ngayon sa PSP, Batang Hipe, Balintawak, MC Premier Building. So, first time ko dito mag-workout with Coach Vince Hipe, which is 6 weeks and 8 weeks out, Muscle Factory and KG Classic. Wala ako, makiki-workout tayo sa palaro rin na si Aaron, Batang Hipe, back workout. GG. What's up guys? Natin abs, 10 weeks out. Joke lang. So rest tayo ng mahaba pero today back workout din tayo. Nauna lang sila Coach Nico kaya hahabol na lang kami. Siya yung lalaro, itong girlfriend ko. Tingnan mo naman yung back niya, no? Pak! 9 days out from Batang Hipe Classic. And so, bikini, athlete, first time lalaro. Pinili talaga namin na yun yung maging debut show. And sobrang excited na kami. Yo, welcome dito sa PSP Batang Hipe, bagong bukas to sa Balintawak. Punta kayo dito, mag-train kayo, sama kami. Ini-invite namin kayo lahat. Dito yung mga teammates namin, mga Batang Hipe, athlete, saka yung mga lalaro ng Batang Hipe Classic, June 16, abangan nyo. Kita-kita tayo ron. Ano masasabihin ko? Wala na, ito na yung simula nung pagkalugin ng channel. Ayun nga. Buhat kayo dito, PSP Balintawak. MC Premier Building yun. Buhat kayo. Makikita nyo sila rito, tsaka ako. So ngayon, 1 week out ako dun sa second competition na ni Coach Hipe, yung Batang Hipe Classic. So ngayon, workout kami chest, tapos mamaya posing. What's up guys? Aaron Eugenio, Batang Hipe. 1 week out, fresh from Japan. Papakita yung magandang kondisyon natin. Kahit galing tayong Japan. GG. Okay, so ayan, nakita nyo naman yung mga equipments, di ba? Yung Batang Hipe, PSP, Balintawak. Balintawak pa lang to. So ongoing yung Ligarda, about to pre-sell yung Frisco and Visayas branches. And then alam ko may bubuksan sa Marikina and Alinta. So pwede kayo mag-inquire sa akin actually. Pwede kayong dumiretso sa akin or message yung mga directors natin dito sa PSP. Kung interesado kayo mag-invest sa mga PSP Batang Hipe branches. So nakita naman ninyo 300 square meters yung gym, fully air conditioned, kompleto yung staff from manager, meron pa silang talagang sales personnel, meron pa silang nakafocus lang sa just to manage lang, basically. Tapos iba pa yung coaches. So hindi naman siya one-man job, hindi siya mapapabayaan. So basically, yung sistema para makakuha pa ng maraming clients. Okay? So, yun yung laban natin. And 100 branches yan sa buong Pilipinas. Yung 100 branches na yun, sell all ang tawag doon. Meaning, lahat yan pwede magbenta ng membership ng branch mo. Saan ka pa, di ba? Kahit nasa kaduluduluhan pa ng Pilipinas yan, gusto bumili ng Batang Hipe Balintawak membership, why not? Game, di ba? Ngayon, lumabas yung Gym ng Bayan by Coach Hipe. Imagine niyo same system, same personnel, approach, aggressiveness, same. Pero, bakal gym. For a fraction of the investment dito. So, ibang market naman yun. Imagine niyo na lang na meron kayong bakal gym na may sistema ng PSP. Basic, di ba? So, DM na lang kayo. Pagka interesado kayo, lalo na sa GNB, habang mababa pa, habang mura pa. Kasi ito, tumaas na eh. So, ibang branches, mas mataas na yung prices niya. Mabilis naman yung balik niya kahit paano. Between 2 to 3 years sa Batang Hipe ay ROI. And then, eventually, madudoble yung pera niyo in 5 years contract. Di ba? Sa GNB naman, projected is 1 year to 1 year and 3 months. Kung hindi ako nagkakamali. Okay? So again, yan yung pinagkakaabalahan ni Coach Hipe for this past few months na hindi tayo nakapag-vlog. Okay, so dyan nagtatapos yung araw natin. GG!